sa ating Panginoon. Walang maging mga salita
no? At ayan, sa ating mga kapatid na narito live, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Magandang gabi kasi akala ko umaga pa. Mataas masyado yung energy, ano. Sa atin po mga kapatid na nasa online, kamusta po kayo? Nawa ay, sumagot po sila. Tumagos, no, yung kanilang response mula sa ating camera dito sa unapan. So, it's 2025, second day of January. Kamusta po ang lahat? Kung yung iba ay may hangover pa, yung iba ay nakikipagbuno pa, no? Sa SLEC, sa NLEC, sa oras na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang tayo po ay naririto, in the right place, in the right time, at in the right situation. Dahil talaga napakabuti ng Diyos na maraming mga ginawa ang Panginoon looking back sa buong isang taon sa atin, the year 2024. At alam ko, hindi pwede natin pigilan ang ating sarili, no, para ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng ating mga pagpapala, no, at yung mga recently lang din na ating gusto ipagpasalamat sa Panginoon, ibigay po natin ang papuri sa ating Diyos. At siyempre unahin na natin yung mawawala in few days sapagkat aalis na siya. Babalik sa kanyang trabaho. Pero babalik po siya at babalik siyempre sa Tansa. So tawagin natin si Ate Weng Esteron. Ayan. Ayan po siya kasi sa malayo siya maggagaling kaya medyo may katagalan ng konti. Ayan. Kaya mo yan. Makipagsiksikan. Ayan. Dami natin no? Ayan. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po ay naka-attend pa ako ng midweek. Pero may pasok na po kami talaga pero wala pong masakyan. Fully book po yung mga bus at kahit magpa-book po kami, wala naman din po. Kaya nagpa-TMG na lang po kami sa Sunday po kami masusundo. At yun, salamat sa Panginoon kasi naka-attend pa po ako ng midweek ngayon. At yun po, salamat po sa pagpasok po ng 2025. Yun po, nung New Year po ay nandun po ako sa Amaya. Kasama ko po yung mga kapatid ko po nandun po lahat. Kaya yun, salamat po sa Panginoon kasi nga po ay nakapag-celebrate po ng New Year kasama sila. Yun po, salamat po sa Panginoon. Sweet but short. Short but sweet. Ayan, mamimiss ka namin, Ate Weng. Hayaan mo, ang Isabela naman ay 12 hours lang ang pagitan. So, kayang-kaya. So, yon at siguro sundan na natin ang isa pang magpapatotoo. Na-miss natin. Ewan ko, siguro ako na-miss kasi hindi ko nakita ng mga nakakaraang araw. Si Pastora Babes, Belanghel. Nagulat siya. Ayan, sige po, hawiin po natin sapagkat di siya makaraan. Ayan, Ate Babes. Diba? So iyon, magandang gabi po at Happy New Year sa bawat isa. Happy New Year. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi hindi ko po nakakasama yung aking mga kamag-anak. Pero itong every New Year, no, yung mga pamangkin ko na uwi dyan, tapos nakapag-banding ba nung auno. So, isang malaking pribilehiyo na makasama natin talaga yung mga family natin. Sana nga makauwi ako ng Bicol, no? Lord be willing next year. So, yun po yung desire ko. And salamat din sa Panginoon na alam niyo po yun, yung, di ba po pagka New Year, usong-uso yung mga beliefs, no? Na yung mga pampaswerte. Naglagay po ba kayo ng mga pampaswerte? Ayun. So, isang bagay po yun na, alam niyo po yun, yung pag wala po talaga tayo sa Panginoon, aasa tayo doon sa mga pampaswerte. Pero salamat sa Lord at tayo po ay binigyan ng wisdom ni God na hindi nakadepende doon sa pampaswerte. Sa mga pera at sa mga rice na yon na nilalagay, kung ano-ano, mga bilog, di ba po? Pero sabi ko nga, naniniwala po ba kayo sa ganon? Sabi nila oo daw. Pero sabi ko, alam nyo, hindi po nakadepende doon sa mga bilog-bilog. Yung ipaprosper tayo. Nasa Lord po kasi yon. Amen. So yun na, bilang kahit saan tayo napunta, pwede nating
ituro sa kanila na wala doon sa mga bilog-bilog at mga ano pang iba pang mga nilalagay doon sa bigas ba. So, yun po, salamat sa Panginoon doon sa wisdom at sa pamamagitan noon nakakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Paunti-unti, pero alam ko na tumatatak sa puso ng bawat isa na nababahagi na natin. So, yun Amen. po, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. Yan, salamat, Pastora Babes. Yan, sabi nila, pag nagpaputok daw ay nakakatanggal ng... Actually, no, hindi naman yun na nakakapagpatagal. Basa ko nga, luan lang sa timeline ko, resist the devil and it will flee from you. So, yun ang pinaka-strongest daw na pagpipigil, no, sa mga malas at sa kung ano-ano pa mga sa mga temptations. Siguro sundan pa natin total it's our first midweek for the year 2025 at tawagin na po natin si Ate Nancy. Requested. Bigyan niyo po ng daan sa Ate Nancy para makadaan po siya. Masyado tayong madami. Ate Nancy, fresh start. Yan. Yes, new beginning. Good evening po. Hindi pa naman ako nagsasalita pag live. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil umabot po. Amen. Umabot po na nitong year na to. At ano din, madadagdagan na rin ng age. Yay! Pero sa ano pa, sa susunod na linggo pa. At saka siguro nadadagdagan na rin yung pamilya. What? Kasi nakakasama namin ngayon dito. Kaya thank you kay Lord. Meron na kaming dagdag na sa family namin. Thank you po. Ano to? Public declaration. Naka-live ka. Ayan. Sundan lang natin ulit si Mamueng Shalana. Baka maisa-isahin natin to. Roll call. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan po, ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa kapahingahan po na pinagkaloob niya. Amen. So, kahit hindi siya ganun kahaba, pero pakiramdam ko po, I feel rested po talaga. Nagulat lang po ako kaninang umaga kasi akala ko po, yung estudyante ko lang po yung mag-start. So, pag nagising po ako ng maaga, hindi po ako bumangon. Sabi ko, last day ko na tong ako susulitin ko po. So, nagising ako uli. Wala pang 5, nagising na ako. Bumalik ako ng tulog. Kasi inisip ko, tatakbo ba ako? Hindi. Sabi ko, matulog na nga lang. So, salamat sa Diyos dahil nakatulog uli. Bumalik was na ako ng bangon kasi papasok pala si Win. Hindi pa ako nakapagluto. So, pero ang worst nun is hindi pa ako nakapag-toothbrush, hindi pa ako nakapaghilamos. I received messages na po sa GC namin sa company. So, sabi ko, oh my God, meron na palang pasok. So maagang bumulabog na naman yung mga problems, mga issues sa work. So, pero salamat sa Lord dahil I was able to solve na rin po. At saka, yung mga errands ko pa rin po ngayong araw, nagawa ko pa rin. At the same time, nakapunta din sa work. Amen. Na naayos din. Tapos nakauwi din po, nakapagpahinga pa. So, napakabuti ng Lord dahil yung time management po ay patuloy niya pong pinagkaloob sa akin. Yung wisdom po talaga na nagmumula sa Kanya, mahalaga po talaga na patuloy po na kumbaga nagdodraw sa akin. So, yun, salamat sa Lord and then bukas po is yung official na po talaga ng start ng pasok. Praying and hoping po talaga na maging maayos and then yun, yung pinagpapasalamat ko po din sa Lord, yung buong through the vacation po, do merong mga obstacles, mga hindrances, but then salamat sa Lord dahil siya po yung nag-sort out. Yun, kumbaga,
naging maayos po. Sabi ko nga, Lord, kumbaga, minsan lang kami mag long vacation. So, sana naman, vacation talaga. Pero ayun, pinatawag kami ng dole. So, nabulabog. And then, yun, salamat din sa Lord dahil during vacation po, yun, naging maayos po yung health ng bawat isa sa aking family, sa mga anak ko po. At yun, hindi po kami, na-stress po doon. So, salamat sa Lord sa kapahingahan po. Amen. Yan, talagang kapahingahan. Ate Awa, meron kang gusto ipagpasalamat. Roll call. I'll take the opportunity po, mga kapatid, magpasalamat din talaga sa Panginoon dahil kung lahat tayo, halos lahat ay kapahingahan, siguro ako, hindi ako nakapagpahinga talaga na literally, pero I have a very happy heart kasi hindi man ako marami akong mga sleepless nights dahil syempre meron akong binabantayan, meron akong inaalagaan, merong mga kung ano-ano, may tinakbo sa ospital, may ginarito, may ganon. Kumaga, but siguro ang nagsusustain sa akin, maliban sa grasya ng Diyos talaga, is yung puso ko na masaya dahil nandoon ka sa family, alam mo yon, errands, kung ano-ano, walang, alam ni Andrean, halos hindi ako umupo, lahat talagang kilos, kung saan-saan. Pero ang tanong doon, saan ko kinukuha yung lakas? Siyempre, ang sagot ay sa Panginoon. Pangalawa, yun nga, dahil gusto ko yung ginagawa ko. Pag talagang gusto ko yung ginagawa ko, hindi na-overpowered niya yung aking pagod. So, in a way, nakapagpahinga ako dahil kinalimutan ko muna yung sa school at hinarap ko yung other side of me, which is my family. At yun nga, at naging maayos po ang biyahe, nakabalik po kami. 45 minutes lang. Yung 12 hours namin, actually si Kuya Edward, nung nauna kasi kami ng ilang araw, nung siya naman ang sumunod, almost 24 hours siya kasi sobrang traffic sa tinakot si Tiweng, no? Yung way sa San Jose ay napakatindi ng traffic. Lalo ngayon kasi balikan yung mga galing sa norte. Napakalaki ng Isabela. So, mga estudyante, talagang siguro talaga, kaya fully booked talaga lahat. And salamat sa Panginoon dahil yung provision niya, months ago ay nakapag-prepare na kami ng, yun nga sa Cebu Pacific. So, medyo costly, pero dahil ilang buwan naman, napaghandaan pa siya. At naging very smooth yung aming bago pa kami midlip, nakalapag na pala kami. Ganun siya kabilis, no? Kaya sabi ko nga, yung instead of yung wasting my time doon sa biyahe, nagamit ko pa siya para mag-unpack ng aming mga maleta, nakapaglaban, talagang walang pahinga. Siguro magpapahinga lang ako sa susunod na mga araw. Para lang maka-recover yung aking Pero yun nga, salamat sa Panginoon dahil yung pag-sustain niya, provision, protection, healing sa aking mga kamag-anak na nagkasakit talaga. Even si Kuya Edward na nanonood ngayon ay praying for healing talaga. So yun po, maraming salamat sa Panginoon. And of course, sa ating pagbibigay, diretso natin Patatawagin kita. Okay. Ayun. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi na siguro natin kailangan pang exhort, dahil alam na natin na ang provision talaga ay nagmula sa Panginoon. So, let's happily stand and give unto the Lord. Yan. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. You give to the Lord. When you give to the Lord. Let's extend our hands. Panginoon, maraming salamat, Lord, maging sa aming mga kapatid na nasa online. God, hindi pa namin hinihingi, Panginoon, but you have provided us with many things, Lord. At salamat, Panginoon, in the year 2025, we started it right with you. Alam namin, Panginoon, na sa iyo, hindi po kayo magkakamali. Sa iyong presensya, Panginoon, walang sayang, walang pagkakamali, walang
Panghihinayang, Panginoon, sapagkat ang lahat ng sa iyo, Father God, ay pagpapala, lahat ng sa iyo, Diyos, ay pagtuturo, at lahat ng sa iyo, Diyos, ay kasiyahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, mga salaping ito, at Lord, sa patuloy nga pong gamitin, Panginoon, para sa extension ng iyong kingdom. Salamat, Panginoon, ang binibigyan namin sa iyo at papuri, parangal at pagdakila, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, praise God. At siyempre tawagin na po natin ang ating gwapong-gwapong pastor para sa kanyang message tonight. Tawagin pa natin, Pastor Mark Archie, Portugal. Ayan, at isa mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa pagsisimula nga po ng taon, so simulan daw natin ng puno ng papuri, pasasalamat, at pagsamba daw po sa ating Panginoon. So which is, ganoon din naman po yung ginawa po natin kagabi sa ating profound prayer and praises. No? Kung saan sinimulan talaga natin yung taon ng puno po ng pag-worship at pananalangin. Hindi lang po sinalubong yung taon, so sinalubong din po natin yung bagong taon na punong-puno po ng hope and expectation po sa ating Panginoon. At isang magandang bagay lang po, dahil panibagong taon, panibagong buwan, so panibagong tema na naman po ang meron po tayo sa buwan ng January, which is the theme, Fresh Start. So, isabihin, ang bawat taon ay simbolo po ng new beginnings. So, panibagong, kumbaga sa bawat araw, every day is a blessing, every year. So, although marami po sa atin, wag na nga daw pong umasa sa New Year's resolution. Kasi yung mga New Year's resolution po natin ay na hanggang 2 weeks lang po ang itinatagal. Pagkatapos na nun, bawi na lang po next year. So alam ko nga po, nung sabi nga daw po nila nung December, ay saka na ako magda-diet. Alanganin na. Sa January na lang. So mayroon pa daw panibagong buwan, panibagong pagkakataon na makarecover or makapagbago daw po. Pero ayun po, sa topic po natin sa gabing ito, Kuya J.E., pa-next na lang. So sabi po dyan, 2025, a new beginning. Ayan, so fresh start, a new beginning. So sige po, tayo po muna ipanadali ang yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Maraming salamat sa maayos at matiwasay na pagsalubong sa bagong taon. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya. And Lord, patuloy na sa gabing ito, sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral, gamitin niyo lang po ang inyong lingkod, nadaluyan lang po ng inyong salita, pagpapala, at patuloy, Lord God, na siyang mensahe mo ay maihayag sa gabing ito at patuloy na ikaw po ang siyang maitaas, mapupurihan, masamba at madakila sa gabing ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan po. So, ang atin pong konteksto po sa gabing ito ay nasa may Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. So, basahin ko po sa inyo. So, sabi po dyan, verse 18, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it sprang up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland." Sabi nga po mga kapatid, ang bagong taon ay panibagong opportunity para tayo po ay makapag-start muli. So lahat po ng schedule, mababago. So lahat po ng mga plano natin pwedeng mabago. At lahat ng mga hindi natin nagawa last year, this year 2025, we have another year to accomplish or do the things that we didn't do or accomplish last year.
sabi nga po dito, we need to acknowledge the struggles and challenges of the past year. Alam niyo po, lagi natin naririnig po yung kasabihan na we should forgive and forget. Gas na po. Tama po ba? Forgive and forget. Pero, ang sabi nga po, we do not usually or always take things or words literally. Kasi kung kakalimutan po natin lahat-lahat, ang mangyayari po nun, nang hindi po natin kinukuha, ina-acknowledge na nangyari po iyon, nalaman yung aral behind those things, mauulit at mauulit lang daw po iyon. So sabi nga po, forget but learn. Kasi alam niyo po, minsan kapag ang isang pagkakamali, okay lang po sa simula. Kasi meron tayong bagong learnings, natutunan natin, itatama na natin. Pero kapag ang isang pagkakamali daw po ay paulit-ulit, ito daw po ay nagiging desisyon na daw po. Tama po ba? Kasi kung hindi natin itinatama yung pagkakamali, lalo lang daw po itong magkakamali. Tama naman po yung kasabihan, hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Laging ginagamit yan ng mga teacher. Tama po ba? Sa mga estudyante, lagi po nila yung sinasabi. At the same time, bakit napakahalaga po that we have to acknowledge? Tandaan po natin, yun po yung kahalagahan last year na meron po tayong journaling, meron po tayong testimony. Sabi nga po kapag nire-record daw po natin yan at babalikan natin, ay, last year pala, one of my challenging year. Nakaranas tayo na maghirap, nakaranas tayo ng mga challenges na napagdaanan po natin last year. Kasi kung hindi daw po natin i-acknowledge, paano daw po natin kakalimutan yung mga bagay na nangyari sa atin, especially kung yan po ay nag-struck po or tumatak po sa atin. Isang bagay lang po yung sinasabi dito, for having a fresh start, kailangan po nating mag-move on. Yan, sabihin nyo po, kung kayo po man ay may katabi ngayong gabi, sabihin mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Ayan. So, kasi kailangan po nating maka-go to the next level. Mahirap mag-bike kung ikaw po ay nakatingin sa likod. Tama po ba? Mahirap din naman po mag-drive kung nakatingin ka sa windshield, ay sa side mirror or rear mirror. Di ba dapat pag tayo ay nagdadrive, focus lang sa harap. Ayan. So, meron lang po akong 3 bagay. So, pang midweek lang po ito. So, number 1 po, so sabi po dito, number 1, a fresh start requires forgetting the past. Kalimutan mo na yan. So, sabi nga po dito sa Isaiah chapter 43, verse 18, forget the former things. Kalimutan na daw po natin yung mga nangyari noong nakaraan. Kasi alam niyo po, meron po talagang mga tao, hindi may iwasan, kapag ang isang bagay na nangyari po sa kanila is something that is hurtful, mapakahirap pong makamove on, napakahirap pong makaalis po doon. Kaya laging merong po mga tao na pinagsasabihan sila, huwag ka nang mamuhay sa nakaraan. Tapos na. Huwag ka nang mamuhay sa 2024 kasi 2025 na. Tama po ba? Kaso yung iba namumuhay pa rin sa pandemic na as if yesterday ay 2020. Kaya nga po yung iba hanggang ngayon naka-face mask pa rin. Tama po? Yung iba po kasi binagayan, yung iba naman po umiiwas talaga sa may karamdaman kasi siguro sa mga nagtatrabaho, sa school, sa trabaho, sabi nga daw nila, meron daw silang natanggap na regalo sa Pasko. Ubot sipon. Ayan. So, alam niyo po yon. Minsan, yung iba may bala pa or sabi nga daw nila may bumabara pa. So, kaya yung iba nagpe-face mask na rin. Pero, ayun po, so, kidding aside, so sabi nga po dyan, we should stop allowing the past failures, hurt,
and disappointment to define us. Alam niyo po, mahirap talagang mag-move on kung iaalaw po natin. Ibig sabihin po pala, ang pag-move on, nakadepende din po minsan sa atin. Tama po? Kasi yung iba po, dahil nga nasaktan, na-disappoint, bumagsak, hindi na-promote. So, they define themselves from the things that happen in the past. Ay, hindi ako nakapasa, hanggang dito na lang ako. Sinaktan ako, wala na magmamahal sa akin. Hindi ako tinanggap sa trabaho, wala nang trabahong tatanggap sa akin. Tama po ba? Pero pansinin niyo po, those people who are successful, they never stop giving up. Tama po ba? Lagi nila sinasabi, try mo lang. Try lang ng try. Meron pang kasabihan, try and try until we die. We succeed. We die naman kayo. So, pinatay nyo naman po agad. So, ayan. So, try and try until we succeed. Kasi sabi nga po, winners never quit, but losers never win. Kasi bakit? Natatalo lang naman po tayo kapag tayo ay sumuko, pero tayo daw po ay magiging panalo kapag hindi daw po tayo sumukong sa ating pagtuloy. Ayan. And sabi nga po dito, isang bagay lang din, katulad din po ng sinabi po ni Pablo in Philippians chapter 3, verse 13, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So ito po ay sinabi po ni Pablo nung time na siya po ay nakakulong sa Philippians Church. Encouraging yung mga sundalo po sa time po na yon na katulad po niya, kalimutan daw po yung mga nangyari nung nakaraan. At bilang isang sundalo, sabi nga po, wag nang tignan yung nangyari sa likod. Kung ano man yung mga failures na nangyari sa nakaraan, fix our eyes upon Jesus. Kasi mahirap nga naman pong tumakbo din ng mabilis kung tayo po ay nakatingin sa likod. Ayan. And sabi nga po dito, kay J.E., forgive yourself and others, leaving room for God to heal and restore. So bakit ko po highlight po yung yourself and others? Unang-una po talaga, nating kailangan pong i-forgive. Before we can forgive others, is we have to forgive ourselves. Na-share ko na po yan dati. Ang isang tao pong hindi nagpapatawad, ang tao pong nahihirapan. Kasi yung taong hindi mo pinapatawad, maybe he's already okay, pero ikaw na hindi nagpapatawad, hindi niya naman alam na okay ka. Tama po ba? Tulad ng na-share ko po way back, sabi ko nga po, yung unforgiveness ay makikita din po sa ating aura or itsura. Kasi nga po, nung bago pa lang ako, nung uma-attend pa lang ako dito sa church, sabi ko nga po, totoo pala yung sinasabi ni Pastora, na kapag hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon at hindi ka pa nakakapagpatawad, makikita sa old pictures mo, yung aura mo, na ikaw ay meron pang sama ng loob, unforgiveness. Nung chinik ko nga, parang bibihira yung picture ko na nakangiti ako. And yun pa naman yung mga time na bit-bit ko yon from high school to college. Pero nung sabi ko nga nung naka-attend na ako sa church, nakakilala na sa Lord, nabaptize na, nagsaserve na. So parang sabi nga daw nila, iba daw yung glow. Iba daw yung itsura po natin kapag daw tayo ay nakalaya na from unforgiveness. And sabi ko nga, even yung mga tao or mga nakagawa sa atin ay hindi man humingi ng kapatawaran sa atin or nag-sorry man lang, in-acknowledge nila. So sabi nga daw po, patawarin na lang natin sila, ipadaan na lang natin sa Panginoon. Kasi the first person to forgive is the strongest. Ang unang taong magpapatawad ang siyang pinaka malakas. Why?
Kasi ang forgiveness ay hindi po talaga patas. Tama po ba? Kasi pag nag-forgive ka, means inaabsuelto mo na siya sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan without, wala ka nang sasabihin, wala ka na ring, kumbaga reservation, wala na ring ibabalik, isusumbat pa. And that is forgiveness. Total forgiveness. At sabi ko nga po, bakit kailangan nating i-forgive po yan? Kasi the first person who forgive also is the happiest. Tama po ba? Ang mga taong hindi nagtatanim ng sama ng loob, there is leaving room for God to heal and restore. Meron pa rin po ba tayong mga kinaiinisan, pinakagawa sa atin na hindi pa rin napapatawad? So 2025 na, so another year ang ibinigay sa atin ng Panginoon para patawarin natin sila at tayo po ay ma-heal and restore. Ayan po. So sabi nga po dito, surrendering. Ayan, wait. Ayan. Surrendering our past burdens at the feet of Jesus, trusting God's power to redeem and restore us. Sabi ko nga po, lahat po ng ginagawa natin bilang mga Kristiyano, so hindi lang po secular na bagay, bagkus yung mga spiritual na bagay ay dapat ina-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi alam niyo po yan, tulad ng sinabi po dyan, especially this year, dapat everything na nangyari po sa atin, maganda man yan or especially hindi, so we have to place it at the feet of Jesus. Kaya nga sabi nga po, everything, ibig sabihin, plano natin, ano pa po, dreams natin, pang-araw-araw natin, dapat lahat. So, ibig sabihin, everything, even yung feelings natin, dapat ini-entrust din natin sa Panginoon. Ang feelings pa naman natin, very volatile. Ibig sabihin, nagbabago. Depende sa nangyayari sa atin. So, sabi nga po, madaling magpuri kapag masaya. Tanong, kapag may pinagdadaanan, nasaan na? Tama po? Kaya nga minsan mayroon pa nagsasabi, saka na ako a-attend kapag okay na ako. E paano ka magiging okay kung doon sa nagre-restore, hindi po tayo lumalapit at bumabalik? Ayan. So pangalawa, 3 bagay lang po ito mga kapatid. So pangalawa po, a fresh start is rooted in God's promise. Diba? Sabi ko nga po, isang bagay lang na nakakatuwa, connected din po pala ang pagkakaroon ng fresh start doon sa promise ng Panginoon sa team natin last month. Sa Isaiah chapter 43, verse 49a, sa pinakasimula po noon, sabi po ng Panginoon, "See, I am doing a new thing." Ang Panginoon lagi pong merong ginagawang bago. Di ba? Parang nakaka-excite yon na we can expect in every year, in every month, God is doing something new. Yan. So sabi nga po dito, God's promise of renewal and transformation is active in our life. So ibig sabihin, yung pagbabago po pala ay active sa buhay ng bawat Kristiyano. Kaya nga lagi natin nasasabi, hindi na ikaw yung person last year. Iba ka na this year. Napapansin niyo po ba yun? Na halos parang every year, meron pong nagbabago sa isang tao. Whether personality, pwedeng character, it's either for the worse or for the better. Pero lagi pong merong nagbabago. Samples po, 2 sample, 3. Na sample po of God's new things. So sa Genesis chapter 1, so about creation, mapapansin niyo po, every day, meron pong ginagawang bago ang Panginoon. The first day, God created the light. Second day, the skies were created. Third day,
the land, seas, plants, trees were created. Fourth day, the sun, moon, stars were created. 5 creatures that live in the sea, and those creatures that fly. And the 6 days, the animals that live on the plants. And finally, the humans, yan, so in the image of God. And the seventh day, so ang Panginoon, natapos na po siya sa kanyang creation at nagpahinga. So mapansin nyo, every day, meron at meron pong ginagawang bago. So, next naman po, so, new identity in Christ. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ibig sabihin po, especially kapag tayo po ay tunay na nakakilala na sa Panginoon, sabi nga ni Sister Au dati, tayo po ay binabago ng Panginoon araw-araw hanggang sa makabalik na daw ang ating Panginoon, yung ating character, personality, He is continuing to change it day by day. Hanggang sa makabalik po ang ating Panginoon, yan pa rin po yung isa sa mga bagay na Kanya pong inaayos sa atin. Ano pong goal ng mga Kristiyano? To be Christ-like. Tama po. Masasabi na po ba natin strongly na tayo po ba ay nagiging kawangis na ng ating Panginoong Kristo? Yung fruit of the Holy Spirit po ba, ilang % na po iyan na nagmamanifest po sa atin? Nako, siguro nga pagdating doon sa salitang self-control, yan, gaano karami po ba ang guilty sa atin na yung self-control is 100% po sa atin? Baka doon pa lang, ay, 50-50. Ayan. So, kaya alam nyo po, every day, every week, every month, every year is a new start, a new beginning. And next po, so, new things na ginagawa ng Panginoon, God's plans are always for our good. So, sa Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasi alam niyo po, kapag yan po yung pangako na atin pong pinangahawakan sa Panginoon, sometimes, yung mga pinagpe-pray lang natin, we are already answered or experiencing it today. Tama po ba? Ang tanong, kung tayo po ay nagjo-journal, tayo po ay may mga prayer list, gaano po karami doon sa ating ipinagpe-pray dati ang tinugon na po ng Panginoon? Siguro madami-dami na po, no? And next po, we need to align our vision with God's promises through prayer and His Word. Standing in faith even when our circumstances seems uncertain. Kasi alam niyo po, ang isang bagay na i-connect po natin is yung promise po ng Panginoon sa atin last year. Doon po sa team last year ay ma-connect po natin at panghawakan po natin, maging vision po natin siya for this year, 2025. And lastly, yan, pangatlo po mga kapatid, a fresh start requires trusting in God's provision. Yan. So, isang bagay din po na kailangan din po nating panghawakan. Be expectant na sa pagsisimula po natin, kailangan din po nating pagkatiwalaan ang provision ng Panginoon sa ating buhay. So sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 19, I am making a way in the wilderness and stream in the wastelands. So bakit ko po hinighlight yung part po na yan? Kasi sabi po doon, next KJE, God provides direction in confusing times. Tama po ba? That is the power of prayer and trusting in God's Word. So, siguro, familiar po kayo sa nangyari sa Israelites, sa Exodus.
nung sino po ang nagdala po sa kanila doon sa ilang, sa wilderness. Sino po ang nagtaguyod po sa kanila hanggang sila po ay makapunta doon sa kanilang paroroonan? Ang Diyos din naman po. And next po kay JE, God supplies refreshment in dry season. So, ibig sabihin, He provided the stream in the wastelands. So, tulad ng napag-aralan at napakinggan natin nung nakaraan, na ang Lord, inaalaw niya po yung mga troubles na mangyayari sa buhay natin, pero lagi niya sinasabi, kasama niyo ko sa panahon ng problema. And sabi nga po dito, next po, sabi diyan, trust God to guide us through the challenges in 2025, cultivating a spirit of gratitude and expectation for His provision. So, katulad po ng napag-aralan po natin last year sa tema po around February po ata yun. So, being thankful and being grateful. Kung yun po ay atin pong babalik tanawan, yung tema po nun for 4 weeks, puro about gratefulness, thankfulness, doon po sa ginagawa ng Lord sa buhay po natin. Hindi lang po doon sa mga magaganda, kahit daw po yung mga bagay na, sabi nga po, even yung rejection, pinagpapasalamat natin because we are being redirect. Bakit po tayo nakaranas mawalan? So, anong purpose po nun? Para malaman natin na ang Diyos po ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. So, sabi nga po dito sa Isaiah chapter 43, verse 19, sabi nga po, ano pala to, Kuya J.E. Pang-apat pala, so 4 pala to mga kapatid. So, hindi yung verse. So, ito muna, itong number 4, a fresh start demands active participation. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng new beginning, hindi pwedeng magkaroon ng fresh start nang hindi po tayo actively participating. Hindi pwedeng naghihintay lang tayo, hindi pwedeng nag-aabang lang tayo. Ibig sabihin, kasama po tayo doon sa pagbabago. So, sabi po dyan sa Isaiah chapter 43:19, so, do you not perceive it? Ibig sabihin, it is a question na dapat sa part po natin, nakikita po natin, so ibig sabihin, we have part doon sa fresh start or for that new beginning. So, next kay JE, God is already at work. Tatandaan po natin yan. Ang Panginoon po ay hindi po tumigil sa pagkilos. Di ba yung kinanta natin last month? Waymaker. Even if we do not see it, God is working. Even if we do not feel it, God is working. Just because we do not see it doesn't mean that God is not answering or moving towards what we are praying. Minsan, tinutugunan ng Lord yung ating panalangin, hindi lang natin minsan matanggap. Tama po ba? Sumasagot siya ng yes, no, at wait, pero ang gusto natin madalas minsan sa ating panalangin, puro yes. Tama po ba? Pero minsan, masakit man tanggapin, minsan no, at minsan naman, God is wanting us to wait for His proper time. And next po, sabi diyan, we need to take intentional step to walk in the newness which God offer. So kung tayo po mga kapatid ay na-encourage po doon po sa daily journal, daily devotional at daily 1 chapter a day, alam niya po that is intentional. Yung tayo po ay intentionally magbasa ng Bible, intentionally mag-pray, intentionally umattend ng gawain, intentionally umattend ng Sunday worship service, intentionally magkaloob ng ating mga tithes and love offering
sabi nga po dyan, to walk in the newness which God offers. Alam niyo po ang isang bagay lang, hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon kasi ang gusto niya po, we should intentionally cultivate that relationship with Him. Dapat tayo po yung nag-aasam na lumalim at lumapit sa Panginoon, especially ngayong 2025. So, hopefully that this year, next po kay JE, we commit to a fresh start in key areas. Sana po lumalim po tayo at nung November, yung topic about commitment. So mag-commit po tayo sa ating pananampalataya, sa relationships, sa ministry, at personal growth. Kasi alam niyo po, kailangan po nating maging intentional. Kung gusto natin lumago, desisyonan po natin. We have to be intentional. Sabi ko nga po, sa church natin, halos ibinibigay na sa member yung training, ibinibigay na sa member yung mga gawain, ibinibigay na sa member na makapasok sa mga D groups. So ang kulang na lang po talaga is yung decision. And sabi ko nga po, yung mga leaders, kaya po yan tuwang-tuwa sa paglilingkod. Why? When they see the need, they actively participate for the solution. Tama po ba? Pero kapag tayo po is yung mga or critic lang po, wala lang, taga-critic lang, taga-usi lang, pero not providing solution and not actively participating in the church, so sabi nga po dyan, there is a problem. Hindi po tayo lalago. Kasi, bakit? Same lang kasi yan ang ginagawa sa mundo eh. Mas madaling mamuna, mas madaling mag-comment, kesa umamen sa sariling pagkukulang at pagkakamali. Tama po ba? And in conclusion, yan, patapos na po tayo mga kapatid. So, in conclusion, ano lang po natin, recap lang po. So, sabi diyan, we should forget the past, embrace God's promise, trust in God's provision, and actively participate in God's plan. Amen po ba? Na sa taong 2025, kalimutan na po natin yung mga negative na nangyari for the past year at yung pag-aralan natin last month about God's promise, i-embrace po natin, and yung kaba natin for God's provision, panghawakan natin for 2025, and ayun po, sa gawain ng Panginoon, sa Kanyang plano, we have to be actively participate. So, hopefully, na itong year 2025, yung wala pa po sa ministry, hindi pa po naglilingkod, ay magamit na po ng Panginoon. Sabi nga po, a fresh start is not just a change in our circumstances, but a transformation of our heart, mind, and lives. Pansinin niyo po yung mga nakakilala sa Lord na after po ng makakilala sila, yung circumstances, yung situation, nandyan pa rin, pero ano po yung nagbago? Yung kanila pong hearts, mind, and lives. Tama po ba? Lagi ko pong nasi-share, pag tayo po ay nagpe-pray, ang una pong binabago ng Lord doon sa prayer is yung nagpe-pray kesa po doon sa ipinag-pray. And lastly, as we close, so sabi nga po dito ni Karl Barth, although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. Kasi, yung nangyari nung nakaraan, hindi na po natin pwedeng baguhin, pero yung mga bagay na meron po tayo ngayon, pwede po nating bigyan ng magandang ending. Amen po ba? And ayun po mga kapatid, nawa po sa taong 2025, like what we prayed nung pagsalubong,
hindi lang pong maging maligaya, bagkus maging punong-puno din po ito ng pagpapala, paglalim sa ating Panginoon, sa ating commitment, sa ating relationship, sa ating personal growth. So hopefully, doon pa lang sa pagsisimula ng taon, doon sa mga nananalangin last year na mas lalo pa akong lumago, mas lalo pa akong makilala sa Panginoon. Sana January 1 pa lang, yesterday nagbukas na ng Biblia, sumabay na po doon sa daily devotion, at hopefully pagdating ng first Sunday, maging commitment na po ang maka-attend ng gawain. Amen? Yan po mga kapatid. Sige po, inaaniya ko po ang bawat isa na tayo po ay panandalian niyo po at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, our Heavenly Father, our gracious Jesus, O Divine Holy Spirit, sa gabing ito, kapasalamat po kami sa pagsalubong sa taong 2025. We are full of hope, full of expectation to experience, Lord God, your goodness, your mercy, and your grace. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami po ay umabot pa po sa taong ito. Binigyan niyo po ng buhay, ng lakas, ng pagpapala at patuloy na proteksyon, Panginoon. Nagpapasalamat po kami as we start this year, yung mga faith goals po namin, yung mga bagay na gusto naming i-entrust at i-commit sa inyo, Panginoon. Kami po ay dumadalangin ng patuloy na iba yung kalakasan, Lord God, na magawa namin ang inyong pong task para sa amin. Yung aming pong calling, Lord God, ay aming pong tayuan at ang inyong pong salita ay aming lakaran, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa opportunity na kami po ay makapanalangin, kami po ay makapag-worship, kami po ay makapagbigay at makapakinig, Lord God, ng inyong pong salita. Lord, sa pagsimula ng taong ito, patuloy na kami po inyong pong buhatin, akayin, dalahin sa finish line hanggang sa matapos ang taong ito, hanggang sa inyong pong muling pagbabalik. Lord, pakaingatan niyo po ang bawat isa. Patuloy, Lord, dalahin po namin, bitbitin po namin ang inyong pong mga pangako sa aming puso. Hindi po namin ito makalimutan. Bagkus magsilbi po ito naming kalakasan. At patuloy, Lord God, na ang pagpapala ay dumating po sa bawat isa. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po mga kapatid. Okay, thank you, Pastor Archie. Salamat po. Napakaraming takeaways. No, ayun ang kagandahan sa Panginoon, ano, na we can really start anew. Fresh start talaga. But, of course, with intention. Doon kasi kalimitan nag-fail, no? Pag hindi kasi intentional talaga, yung ating, parang sa, ano lang yan, New Year's resolution, eh. Pag hindi talaga siya intentional, it will work only for a few days. After that, back to ano na naman. Kaya talagang let's start anew by God's grace. Salamat po sa Panginoon, sa buhay ni Pastor Archie. And we only have few announcements, mga kapatid. Of course, this coming Saturday po, meron tayong virtual prayer, 7 p.m. via Zoom. And meron po tayong dawn prayer din this Sunday, na kahit malamig, kasi itong January, mas lalamig. Pero mas iinit, no, yung ating pananampalataya sa Panginoon. And see you also on Sunday para sa ating first Sunday, no, ng 2025, a celebration of God's faithfulness with our theme, Fresh Start, Fresh New Beginning. Tayo po natin tumayo, mga kapatid, at ibigay natin ang pinakamataas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Thank you, Father God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, O God, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan.
Marami kami mga failures, but Lord, Ikaw, Panginoon, ang nagsasaayos ng lahat ng ito, God. You are helping us, Lord, to go back on the track, Panginoon. Huwag mo kaming bibitawan, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na lagi pong bumalik, Panginoon, where you want us to be, O God. Hayaan mo, Lord, na lagi po kaming palakasin, Panginoon, at magpalakas din, Panginoon, ang aming kapwa. Nang sa ganoon, Diyos, maganap namin ang iyong kalooban habang kami po ay naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, and this year, 2025, ano man yung aming mga naging past,